Megan Young nagsorry matapos putaktihin ng mga taga-Afrika, anyari. Megan Young, Lesigo Chumbo bumuhos ang pambabash at hate comments laban kay Miss World 2013 Megan Young. Nagalit sa kanya ang maraming African pageant fans matapos niyang ayusin ang buhok ni Miss World Botswana Lesigo Chumbo sa question and answer, Q&A, portion ng 71st Miss World competition noong March 9. Karamihan sa netizens, pinagbibintangan si Megan na gumamit ng witchcraft o kulam kaya nawala ang swerte ng pambato ng Botswana, South Africa. Para sa hindi masyadong aware, sensitibo talaga ang mga African pagdating sa kanilang buhok. Para sa kanila, ang buhok ay isang sagradong simbolo ng kanilang kultura. Hindi rin maganda para sa Africans na bigla-bigla na lang hahawakan ang kanilang buhok. Kailangan ay humingi ka muna ng permiso dahil bukod sa paglabag ito sa kanilang personal space, ito ay rude at disrespectful sa kanila. Sa social media, ibinandera ni Megan ang kanyang pagsosorry sa kanyang ginawa. Aminado ang Pinay beauty queen na nagkamali siya, pero iginiit na nais lamang niya tulungan ang kandidata. I wanted to offer a helping hand but I failed to oversee the bigger picture. This could have caused distress during that moment and I have been made aware that culturally, this is unacceptable, say niya sa Facebook post. Ikinwento rin niya na nakausap na niya sa personal si Lesigo upang humingi ng tawad. We have spoken privately last night at the hotel and I have apologized to Lesigo in private, chika niya. Dagdag pa niya, to those who witnessed the incident, I also want to apologize for any discomfort or confusion my actions may have caused. It was a thoughtless and disrespectful act, and I take full responsibility for it, aniya. Paglilinaw niya, I assure you that it was not my intention to invade personal space or make anyone feel uncomfortable. I deeply regret my actions and will strive to be more mindful and respectful in the future. Makikita sa comment section na nagsalita na rin mismo si Miss World Botswana at nakiusap sa kanyang mga kababayan na maging kinder, hindi lang kay Megan, kundi pati na rin sa bagong reyna ng Miss World na si Kristina Szyszkova ng Czech Republic. Batho Bain, my people, I appreciate that you are all looking out for me, but it really doesn't make me feel good when you bring other people down in my name or for my sake. Apela niya. Wika pa niya, please be kinder, please to Kristina, to Megan, be kinder. Si Lesigo ay kabilang sa Final Four ng 71st Miss World Pageant. Si Megan naman ang nananatiling nag-iisang Pinay na nakapag-uwi ng Miss World title na napanalunan niya noong 2013. Ang pag-aayos ni Megan sa buhok ni Miss Botswana ay nagpapakita kung paano sinusuportahan ng mga beauty queen ang isa't isa, tinutulungan nila ang kanilang mga kapatid na babae na lumiwanag sa entablado. At ito ay tungkol sa pagtutulungan ng magkakasama at pagiging nariyan para sa isa't isa, higit pa sa pagiging maganda. Megan Young, kagabi noong final, inayos ko ang buhok ni Lesigo Chumbo, Miss Botswana, sa entablado. Gusto kong mag-alok ng tulong ngunit nabigo akong pangasiwaan ang mas malaking larawan. Nagdulot ng pagkabalisa ang angkod na ito sa sandaling iyon at napag-alaman sa akin na sa kultura, hindi ito katanggap-tanggap. Nag-usap kami ng pribado kagabi sa hotel at humingi ako ng tawad kay Lesigo ng pribado. Sa mga nakasaksi sa insidente, gusto ko ring humingi ng paumanhin para sa anumang discomfort o kalituhan na maaring naidulot ng aking mga aksyon. Ito ay isang walang pag-iisip at kawalang-galang na gawa, at buong responsibilidad ko ito. Tinitiyak ko sa iyo na hindi ko intensyon na salakayin ang personal na espasyo o gawing hindi komportable ang sinuman, lubos kong pinagsisisihan ang aking mga aksyon at sisikapin kong maging mas maalalahanin at magalang sa hinaharap. Samantalang nagbigay ng mensahe si Tracy Perez, Miss World Philippines Organization kay Gwendolyn, "You're still our winner." Kahit maagang natapos ang Miss World journey, winner pa rin para sa Pilipinas ang ating pambato na si Gwendolyn Fornio. Maguganita na hindi na siya nakapasok sa top 40 quarterfinals, pero in fairness,
ipinakita ni Gwendolyn na binigyan niya ng magandang laban ang 112 na mga naggagandahang kandidata ng 71st edition ng International Pageant. Ang akala pa nga ng marami, malaki ang fighting chance ni Gwendolyn bilang isa siya sa mga nangunguna sa fast-track events ng pre-pageant. Biruin nyo, nakapag-secure siya ng top 20 spot sa Top Model Challenge, top 23 sa Talent Challenge, top 25 sa Head-to-Head Challenge, at top 32 sa Sports Challenge. Gayunpaman, proud na proud pa rin sa kanya ang lahat, lalo na ang ating mga kababayan dahil sa ipinakita niyang husay at galing sa patimpalak. Sa Instagram, ibinandera ng Miss World Philippines Organization ang pasasalamat kay Gwendolyn. "Thank you for representing the Philippines with utmost pride and honor," caption sa post. Mensahe pa, "You truly made us proud with your remarkable performance, you are still our winner, thank you for raising our flag high," Philippine flag emoji. Sa pamamagitan naman ng Instagram story, inihayag ni Miss World 2022 Top 13 na si Tracy Morin Perez ang kanyang suporta para kay Gwen. "I have no words, please know that we're all so proud of you and the amount of work you've put in especially for your cause, for the foundation," wika niya sa post. Ani pa niya, "Sending all our love," folded hands, blue heart emojis. Samantala, ang bagong reyna ng Miss World ay ipinasa sa pambato ng Czech Republic na si Kristina Szyszkova. Para sa kaalaman ng lahat, ito na ang ikalawang pagkakataon na nakuha ng Czech Republic ang Miss World title. Ang una nilang panalo ay naiuwi ni Tatiana Kecharova noong 2006, si Yasmina Zeytun ng Lebanon naman ang itinanghal na first runner-up na siya ring continental winner para sa Asia and Oceania. Sa ngayon, nananatiling si Megan Yang pa rin ang nag-iisang Pinay candidate na nakasungkit ng Miss World crown noong 2013, isa ang Miss World sa elite, Big Four, na mga beauty pageant sa mundo kasama ng Miss Universe, Miss Earth, at Miss International.